Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ito ay matatagpuan sa Santiago Kapitulo 1, talatang 5 hanggang 6. Santiago Kapitulo 1, talatang 5 hanggang 6. Ito ang sinasabi: "Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Subalit, ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-aalinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan." Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Diyos. Saglit po tayong manalangin. Dakilang Diyos na mapagmahal, naririto muli ang iyong mga anak upang ikaw ay sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat, Panginoon, sa magandang umaga na iyong ibinigay para sa iyong mga anak. Maraming salamat sa isang gabing nagdaan na kami iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat, Panginoon. Muli mo kaming ginising at binigyan ng buhay, ng lakas at ng karunungan upang humarap sa mga hamon ng buhay dito sa mundong aming ginagalawan. Panginoong Hesus, sa umagang ito, aming naalala ang aming mga kaibigan na nasa banig ng karamdaman, katulad ni Pastor Hugh Lagod na may karamdaman. O Diyos, abutin mo po ang anak mong ito upang manumbalik ang lakas na nawala dahil sa karamdaman. Pagalingin mo po, Diyos, ang iyong anak na ito. Ano man ang karamdaman ni Pastor Hugh, Panginoon, ikaw lang, o Diyos, ang nakakapagpagaling nito. Ni tao man, kung hindi mapagaling, Lord, ang aming Diyos na buhay ang siyang makapagpagaling sa anumang klaseng karamdaman na nasa tao. Panginoon, kami po ay sumasampalataya na abutin mo ang katawan ng iyong anak na ito upang siya ay patuloy na mapaglingkod sa inyo sa pamagitan ng kanyang mga mensahe, sa pamagitan ng mensahe mo na dadalhin niya, Panginoon. Gayunin po, o Diyos, ang aming kaibigan na si Kuya Jim Pakinggan na naroon sa hospital. Patuloy mo po siyang abutin, o Diyos, pagalingin at ilayo sa anumang kapahamakan. Ibalik mo ang lakas na nawala kay Kuya Jim upang siya, Panginoon, ay patuloy na makapaglingkod sa inyong iglesia. Panginoon Hesus, amin ding naalala ang aming mga kaibigan na naghahanap buhay sa mga lansangan, katulad ng mga drivers ng taxi, jeep, grab, tricycle, riders, Panginoon. Ingatan mo sila sa daan. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, o Diyos. Mga enforcer, traffic enforcer, Panginoon, mga naglilinis ng kalsada, Lord, ingatan mo sila, o Diyos. Ilayo mo sila sa anumang kasamaan. Gayon din po, o Diyos, aming naalala ang aming mga kaibigan na nagtrabaho sa ibang bansa, ang mga OFW. Ingatan mo sila sa lugar kung saan sila nagtatrabaho, Panginoon. May mga lugar kung saan na magulo, may gera. Pero dahil sa kahirapan, o Diyos,
Sila po ay naghahanap buhay sa lugar kung saan na may kaguluhan. Lord, dalangin kong ingatan mo sila, O Diyos. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Malayo man sila sa kanilang pamilya, Panginoon, dahil gusto nilang mabigyan ng maayos na pamumuhay ang kanilang sambahayan. Ingatan mo po ang aming mga kaibigan ito. Amin ding inilalapit sa inyo, O Diyos, ang mga kaibigan namin na naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad. Naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu Santo upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Amin ding inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na mga mangingisda na patuloy mong ingatan ang mga kaibigan namin ito na naroon sa laot. No? Naroon sa laot, Panginoon. Ingatan mo sila tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot nang ang malakas na hangin o bagyo ay kanilang mararanasan. Dalangin ko din, O Diyos, na marami silang mahuhuling mga isda upang meron silang madaidala para sa kanilang pamilya, para sa kanilang buhay araw-araw. Gayon din po, O Diyos, sa aming mga kaibigang magsasaka. Ingatan mo sila sa kanilang pagsaka, O Diyos. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Tulungan mo sila na makapagtanim ng maraming gulay, prutas at palay, Panginoon, na iyon po ang pangunahin ng iyong mga anak dito sa Pilipinas. Tulungan mo po sila, O Diyos, upang marami pong maaani ang mga magsasakang ito at maraming pagkain ang maihanda sa kanilang mga hapag, lalong-lalo na sa mga Pilipino. Upang hindi na kami, Panginoon, ay mag-angkat ng bigas sa ibang bansa, kundi kami na ang magkakaroon, maging sustainable ng aming mga bigas dito sa Pilipinas, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Ang kinakailangan sa paghingi ng may pananampalataya ay nangangahulugan ng pangailangang hindi lamang sabihin, kundi gawin. No? Hindi lamang sabihin, kundi gawin. Sabi nga, sa Diyos ang awa, sa tao ang gawa. Kaya, ang dalawang obligasyong kapwa humiling at magsagawa ang pangangailangang makiusap at kumilos. Nagkukulang ng karunungan. Kahit paano, tayo ay nagkukulang sa karunungan na tanging ang Diyos lamang ang makapagbibigay sa atin. Ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sinuman maliban na ng Espiritu ng Diyos ayon sa 1 Korinto Kapitulo 2, talatang 11. Ito ang sinasabi, sapagkat walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayon din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. Kaya mga kaibigan, kailangan nating lahat na humingi sa ating Panginoong Hesukristo. Humingi sa Diyos, mga kaibigan. Ang mga panalangin ay nakapatungkol sa ating Ama sa langit, sa pangalan ni Hesukristo. Ang pakay ng panalangin ay hindi upang baguhin ang kalooban ng Diyos. Hindi upang baguhin ang kalooban ng Diyos, mga kaibigan, kundi upang maisiguro sa ating sarili at sa iba ang mga pagpapala ng nais ng Diyos na ipagkaloob. Ngunit, kinakailangan nating hilingin upang matanggap. Nagbibigay sa lahat ng tao ang Diyos. Wala siyang
tinatanggihan sa mga lumalapit sa Kanya. Tandaan natin yan, mga kaibigan. Walang tinatanggihan ng Diyos Ama na pag lumalapit tayo sa Kanya. Ang lahat ay pantay-pantay ayon sa salita ng Diyos. Sagana. No? Ng sagana, pantay-pantay ng sagana. Ang ibig sabihin sa salitang Griego na pinagmula ng salin nito ay kasimplihan. Kasimplihan. Na maaaring magpahiwatig na pagtutuon ng isipan sa layunin ng Diyos na bigyan tayo ng bukas at sagana. Ang Diyos ay hindi nanunumbat, mga kaibigan. Tandaan natin yan. Ang Diyos ay hindi nanunumbat. Sasagutin tayo ng Diyos, mga kaibigan. Sasagutin tayo ng Diyos at hindi tayo susumbatan, pipintasan, pagagalitan o kakastiguhin man lang. Kailanman sa makapagpakumbabang ninyong paghingi sa Kanya. Siyempre, kapag humingi ka, alangan magmataas ka, nagpapakumbaba ka, humingi ka sa Diyos at nagpapakumbaba ng sagot sa isang tapat na karunungan. Sa oras ng pagdurusa, mga kaibigan, pahalagahan sa lahat ang inyong mga tipan at hustuhin ang inyong pagsunod. Sa gayoy makahiling kayo ng may pananampalataya, walang pag-alinlangan ayon sa inyong pangangailangan. At ang Diyos, mga kaibigan, ay sasagot sa inyo. Sasagot sa atin. No? Humingi tayong na walang pag-alinlangan, ang Diyos ay sasagot sa atin. Hindi siya nagkukulang sa atin. Basta kailangan lang nating sumasampalataya sa Kanya. Magtiwala sa Kanya na siya lamang ang makapagbibigay sa atin ng ating mga pangangailangan. Halimbawa, mga kaibigan, katulad ng karamdaman. Ang Diyos lang. Kung hindi man tayo mapapagaling ng mga doktor, no? Mga kaibigan, ang Panginoong Hesukristo lang ang siyang sagot ng iyong mga katanungan. Papagalingin ka, kaibigan. Ano man ang iyong karamdaman, ano man ang iyong karamdaman ngayon, magtiwala ka sa Diyos at ikaw ay papagalingin. No? Lalakad ka. Magtiwala ka lang sa Panginoong Hesukristo. Siya lang ang tunay na manggagamot. Wala nang iba. Tayo po ay manalangin. Salamat, O Diyos, sa mga salita o napagbulay-bulayan namin ngayong umaga tungkol sa Santiago 1. Na kapag kami ay humihingi, hindi mo kami bibiguin, Panginoon. Na ang paghingi namin ay may kasamang pagtitiwala at sumampalataya sa inyo upang kami, Panginoon, ay lubusang makawala sa banig ng karamdaman. Tulungan mo po ang mga anak mong ito upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng kalakasan, Panginoon. Panginoong Hesus, sa umagang ito, dalangin kong pagpalain mo po ang lahat ng nakikinig ng iyong mga salita upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng kasiguraduhang sila ay maliligtas at ligtas din sa kapahamakan dito sa mundong aming ginagalawan. Panginoon Hesus, tulad ng mga alagad mo, nagpapasalamat po kami sa inyong pagtitiwala at pagtawag sa amin para maglingkod sa iyo kahit hindi kami karapat-dapat. Makakaasa po kayo, O Diyos, na hindi po namin kayo bibiguin sa magandang pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin. Maraming salamat po sa pangalan ni Hesukristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen.